Nabasag ang katahimikan ng Mansyon Santibáñez sa Madrid. Isang matalim na tunog, kasabay ng basag na porselana, ang gumising kay Don Rodrigo mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Napakunot ang noo niya. Nasa library siya, pilit na iniaayos ang mga dokumento ng kumpanya. Ngunit ang isip niya'y lumilipad pa rin sa mga walang saysay na gabi. Tumayo siya at sinundan ng ingay. Sa maluwag na sala, bumungad sa kanya ang isang hindi inaasahang eksena. Tatlong maliliit na nilalang ang naglalaro sa gitna ng silid, abala sa pagbuo ng mga tore mula sa makukulay na bloke. Nagkalat ang mga laruan sa marmol na sahig. Hindi ito ang nakabibigla. Ang nakabibigla ay ang kanilang mga mukha. Ang parehong itim, kulot na buhok, ang parehong matalim na panga, at lalo na ang parehong pares ng asul na mata na minana niya mula sa kanyang amang Kastila. Tatlong paslit. Tatlong kopya ng kanyang sarili na tila hinugis mula sa kanyang sariling dugo at laman. Napakapit si Rodrigo sa hamba ng pinto. Bumilis ang tibok ng puso niya. Umaakyat ang dugo sa kanyang ulo. Hindi niya maintindihan sino sila. Bakit sila naririto? Ang kanyang mundo, na akala niya'y maayos at nasa ayos, ay biglang naglaho. Nang makita siya ng isa sa mga bata, ngumiti ito ng malapad. "Papa!" Napapikit si Rodrigo. "Papa? Saan nanggaling ang mga batang ito? Sino ang nagpasok sa kanila, sa kanyang mansyon?" Bago pa siya makakilos, narinig niya ang boses na minsan niyang sinubukang kalimutan. "Miguel, Isabela, Lucas." Sabi ko, huwag kayong magulo. Di ba? Lumabas mula sa likod ng malaking sofa si Valeria. Nagulat si Rodrigo, ang dating payat na dalaga. Ngayon ay isang ganap na babae, may kurba sa baywang at matibay na paninindigan sa mga mata. May hawak siyang tray ng mga merienda, ngunit nang makita siya, nabitawan niya ito. Tumalsik ang mga basag na plato, nagkalat ang mga prutas, nabigla rin si Valeria at agad na namutla ang kanyang mukha, tila nakakita ng multo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinagtatakpan ng mga bata. "Don Rodrigo!" Halos pabulong na sambit niya, puno ng takot. Hinarap siya ni Rodrigo, ang kanyang boses ay naging garalgal. "Valeria, ikaw, anong ginagawa mo rito? At sino ang mga batang ito?" Ang mga mata niya'y nagpabalik-balik mula sa mga paslit patungo kay Valeria at pagkatapos ay muling bumalik sa mga mata ng mga bata. Walang duda. Sila nga. Sila. Sila ang mga anak ko, Don Rodrigo. Halos hindi niya marinig ang sagot ni Valeria. Puno ng hiya at pangamba. Yumuko ito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Mga anak mo?" Nagtaas ng boses si Rodrigo. At sa akin, niyakap ni Valeria ang mga bata. Parang sinasangga ang mundo mula sa kanila. Wala po kayong kinalaman sa kanila, Don Rodrigo." Natawa si Rodrigo, isang mapait at galit na tawa. "Wala akong kinalaman. Tingnan mo sila, Valeria. Kamukhang kamukha ko sila. Hindi mo ako maloloko." Nilapitan niya si Valeria, ang mga matay nagliliyab sa galit. "Ano ito, Valeria? Bakit ngayon ko lang ito nalaman?" Ang init ng mga salita ni Rodrigo ay nagpabalik kay Valeria sa isang gabi 4 na taon na ang nakakaraan. Ang gabi kung saan nag-cruise ang landas ng 2 kaluluwang sugatan sa isang madilim na sulok ng mansyon na ito. Isang gabi na parehong sinubukan nilang kalimutan. At ngayon, 3 maliliit na anghel ang buhay na patunay ng gabing iyon. Mga patunay na nagpalala sa kanyang takot, sa kanyang hiya, at sa kanyang pagmamahal na pilit niyang itinago. Nanginginig ang buong katawan ni Valeria sa galit na tinig ni Don Rodrigo. Ang mga mata niya'y puno ng takot, ngunit sa loob niya, isang apoy ng pagtatanggol sa sarili ang nagsimulang magliyab. Paano niya masisisi si Don Rodrigo sa galit nito?
Gayong siya mismo ay halos mamatay sa takot at kahihiyan 4 na taon na ang nakakaraan. Niyakap niya ng mahigpit ang 3 bata, na ngayon ay tahimik nang nakatingin sa kanilang ama na hindi nila kilala. Ang bawat tanong ni Rodrigo ay tila saksak sa kanyang puso. "Hindi niyo po maiintindihan, Don Rodrigo," pabulong niyang sabi. Pinipilit na patatagin ang boses. Hindi ito ang oras para pag-usapan. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Rodrigo. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang higpit ng hawak ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng lihim na matagal niyang dinala. Bumalik ang alaala ng gabing iyon. 4 na taon na ang nakakaraan. Sa mansyon ding ito, ang araw na yon ay ang pinakamadilim sa buhay ni Valeria. Isang tawag mula sa Pilipinas ang nagpagguho ng kanyang mundo. Namatay ang kanyang ina. Ang tanging pamilya niya, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas, ay wala na. Hindi niya pa nakita ang ina bago ito malagutan ng hininga. Umiiyak siya ng tahimik sa kusina. Ang puso niya'y wasak. Sa kabila ng kalayuan at hirap, pilit niyang pinagtatrabahuhan ng kanyang ina. Umaasa na balang araw ay makauwi siya. Ngunit huli na ang lahat. Walang nagawa ang kanyang pagiging abot kaya sa trabaho. Walang nagawa ang kanyang pagtitiis. Kinagabihan, habang umuulan ng malakas, nakita niya si Don Rodrigo na lasing sa hardin. Ang binata ay kalalabas lang sa isang galit na pagtatalo sa telepono. Narinig niyang binasag ng kasintahan ni Rodrigo ang kanilang engagement, na pinili nito ang isang mas mayaman at mas makapangyarihang lalaki. Noon, si Don Rodrigo ay isa lamang binatang mayaman, gwapo, at tila walang problema. Ngunit sa gabing iyon, nakita ni Valeria ang isang lalaking sugatan, malungkot at nag-iisa. Tulad niya, nilapitan niya ito, nag-alok ng kape. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya. Siguro, ang parehong bigat ng kalungkutan na kanilang dala. Nagsimula silang magkwentuhan, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang kaluluwang nangangailangan ng karamay. Nagbahagi si Rodrigo ng kanyang pagkadismaya sa pag-ibig at pamilya. Ikinuwento naman ni Valeria ang kanyang pagkawala at bighati. Sa ilalim ng malakas na ulan, sa lamig ng gabing iyon, naghahanap sila ng init sa isa't isa. Ang isang sandali ng kahinaan, ng paghahanap ng anting-anting sa sakit, ay nauwi sa isang bagay na hindi nila inaasahan. Nang kinabukasan, tila walang nangyari. Binalikan ni Don Rodrigo ang kanyang responsibilidad bilang isang Santibanyes, habang si Valeria naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit sa loob niya, may ibang apoy nang nagsisimulang lumiyab. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman niyang buntis siya. At hindi lang isa, kundi 3. Nag-unaw muli ang mundo ni Valeria. Paano niya sasabihin kay Don Rodrigo? Paano tatanggapin ng pamilya Santibanyes ang isang katulong na may anak sa kanilang Don? Alam niya ang mga patakaran ng kanilang lipunan. Ang isang Reyes at isang Santibanyes ay hindi maaaring magsama, lalo na sa ganitong paraan. Sa takot at kahihiyan, at dala na rin ng pangamba para sa kanyang mga anak, nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas. Doon, siya nagtago, nagtrabaho ng ilang beses para lang mapakain ang kanyang mga triplets. Ang bawat patak ng pawis ay para sa kanila. Ang bawat sulyap sa kanilang mga mata na kamukhang kamukha ni Don Rodrigo ay nagpapaalala sa kanya ng lihim at ng sakit. Ngunit ang buhay sa Pilipinas ay mahirap. Kailangan niya ng mas magandang trabaho, mas magandang kinabukasan para sa mga anak niya. Kaya, sa kabila ng takot, bumalik siya sa Madrid sa ilalim ng bagong pangalan, umaasang hindi na muli magkukrus ang kanilang landas ni Don Rodrigo. Subalit tadhana ay mapaglaro. Gusto niyo po bang malaman kung paano ako nagdusa ng mag-isa, Don Rodrigo? Valeria ay unti-unting nakakakuha ng lakas. Ang kanyang tinig ay nagiging matatag. Habang kayo ay nagpapakasaya sa inyong buhay, ako naman po ay halos mawalan ng pag-asa, makaraos sa araw-araw,
para lang mapakain ang mga anak niyo. Kung sa tingin niyo po ay madali ang ginawa ko, nagkakamali kayo. Patuloy ni Valeria, may luhang dumaloy sa pisngi niya. Mas gugustuhin ko pang makipaglaban sa mundo ng mag-isa kaysa makuha ang awa mo. Bigla siyang tumayo, hinawakan ng kamay ng tatlong bata. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Naiwang mag-isa si Rodrigo sa malaking sala. Ang galit ni Valeria, ang kanyang mga salita, ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung ano ang mas matindi, ang pagkabigla sa katotohanan o ang kirot ng konsensya na ngayon lang niya naramdaman. Lumapit siya sa bintana, tinitigan ang nagbabagsakang ulan sa labas. 4 na taon. 4 na taon na ang nakakaraan, ngunit tila kahapon lang ang gabing iyon. Ang gabing pareho silang sugatan, naghahanap ng anting-anting sa sakit. Ang gabing iyon ay isang pagkakamali. Oo, ngunit ngayon, 3 inosenteng bata ang bunga ng pagkakamaling iyon. Hinawakan niya ang kanyang sentido. 3 anak. Hindi niya sukat akalain na sa isang gabi ng kalungkutan, mabubuo ang isang buong pamilya. Isang pamilya na matagal na niyang pinangarap, ngunit hindi sa ganitong paraan. Paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang ina, si Doña Isabela? Si Doña Isabela na obsesibo sa reputasyon ng pamilya na hindi kailanman tatanggapin ang isang katulong bilang manugang, lalo na ang mga anak na bunga ng isang iskandalo. Ang kanyang ina ay mayroon ng napiling mapapangasawa para sa kanya, si Celeste de la Vega, mula sa isa ring marangal na pamilya. Isang matinding labanan ang naganap sa loob niya. Ang responsibilidad bilang isang ama ay nag-uudyok sa kanya na protektahan ang mga bata. Ngunit ang takot sa kanyang ina, sa lipunan, at sa kahihiyan na idudulot nito sa kanilang pangalan ay pumipigil sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. "Mama," sabi niya. Pilit pinipigilan ang nanginginig na boses. "Rodrigo, kumusta ka? Nasa Madrid pa rin ba si Celeste? Inaayos ko na ang engagement party niyo, anak. Kailangan nating ipakita sa lahat na malakas pa rin ang pamilya Santibanez." Sagot ni Doña Isabela. Ang boses ay puno ng awtoridad at pagmamalaki. Napabuntong hininga si Rodrigo. "Mama, may kailangan po tayong pag-usapan." "May problema ba, anak? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala." Mariing sagot ng ina. "Kahit anong problema yan, basta hindi makakasira sa ating pangalan." Lalong bumigat ang dibdib ni Rodrigo. Alam niya na hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi pa. Pagkatapos ng tawag, lumabas siya at nagmaneho papunta sa tirahan ni Valeria. Alam niyang nakatira ito sa isang apartment na malapit lang sa sentro. Nakita niya ang gusali, lumang-luma at may mga sirang bintana. Naabutan niya si Valeria na nagpapalusot sa mga bata. May nakita siyang lungkot sa mga mata ni Valeria, ngunit meron ding matinding pagmamahal para sa mga anak. "Valeria," tawag niya. Lumapit sa kanya. "Hindi ko man maintindihan ang lahat, pero hindi ko kayo pababayaan." Tiningnan siya ni Valeria ng walang emosyon. "Hindi ko kailangan ng awa mo, Don Rodrigo." "Hindi ito awa, Valeria. Responsibilidad ko ito." Mariin niyang sabi. "Mga anak ko sila. Hindi ko sila itatakwil. Pero hindi ito pwedeng malaman ng lahat, lalo na ng mama ko." Nagulat si Valeria. "Ano? Bibigyan kita ng mas magandang lugar na titirhan. Isang apartment na ligtas para sa inyo. At susuportahan ko kayo financially. Lahat ng kailangan nyo, ibibigay ko. Pero kailangan nating panatilihing lihim ito." Paliwanag ni Rodrigo. "Para sa kapakanan ng mga bata." Kitang-kita ni Rodrigo ang pag-aatubili sa mukha ni Valeria. Ang galit ay nag-away sa praktikalidad. Kailangan niya ng tulong. Kailangan ng mga anak niya ng mas magandang buhay. Wala na akong pamilya dito, Don Rodrigo," sabi ni Valeria. Ang boses ay nanginig. "Nag-iisa lang ako." "Hindi ka na nag-iisa, Valeria," sagot ni Rodrigo, nakatingin sa 3 bata na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya.
Sa mga mata ng mga bata, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili, isang bahagi na akala niya'y nawala na. Ako ang ama nila, at sisiguraduhin kong hindi sila maghihirap. Sa huli, sa kabila ng pagdududa, pumayag si Valeria. Dahil sa mga anak niya, kinagabihan, bumalik si Rodrigo sa kanyang mansyon. Tahimik ang lahat, ngunit ang kanyang isip ay hindi na tahimik. May bago siyang responsibilidad, isang lihim na pilit niyang itatago. Pumasok siya sa kwarto at tinitigan ang litrato ng kanyang pamilya, ang mga Santibanyes na kilala sa kanilang kayamanan at kapangyarihan. Ngunit ngayon, mayroon siyang sariling pamilya na itinago sa anino. Tiningnan niya ang isang maliit na litrato ng mga bata na kinuha niya ng palihim kay Valeria. Nakangiti sila, at sa kanilang mga ngiti, nakita ni Rodrigo ang pag-asa. Ngunit kasama ng pag-asa ay ang matinding takot. Lumipas ang mga linggo, naging bahagi na ng buhay ni Rodrigo ang kanyang dalawang mundo. Sa araw, siya ang Don Rodrigo Santibanyes, ang mapagkakatiwalaang tagapagmana ng imperyo ng pamilya. Abala sa mga pulong at transaksyon sa negosyo. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may dala siyang lihim na kasing bigat ng buong kayamanan ng kanilang pamilya. Gabi-gabi o tuwing may libreng oras siya, lihim siyang dumadaan sa apartment na inupahan niya para kay Valeria at sa mga bata. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Don Rodrigo. Siya ay si Kuya Rod, ang mabait na kaibigan ng ina na nagdadala ng mga laruan at matatamis ng ngiti para kina Miguel, Isabela at Lucas. Nakikita ni Rodrigo ang sarili niya sa mga bata. Ang sigla ni Miguel, ang matatalim na obserbasyon ni Isabela, at ang tahimik na pagiging mapagmahal ni Lucas. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang bahagi ng kanyang pagkabata na matagal nang nawala. Ang mga tawanan nila ay tila musika sa kanyang mga tainga, nagpapagaan ng kanyang loob mula sa bigat ng mundo niya. Naramdaman niya ang unti-unting paglambot ng kanyang puso. Ang galit at pagkabigla ay napalitan ng isang kakaibang pagmamahal at pananagutan. Ang mga bata ay hindi na lamang bunga ng isang pagkakamali, kundi sila ang kanyang pamilya, ang kanyang dugo at laman. At si Valeria? Nakita niya ang sakripisyo ng babae, ang matinding pagmamahal nito sa mga anak. Nagsimulang makaramdam ng selos si Celeste de la Vega, ang kanyang fiancé. Isang babaeng maganda, mayaman at ambisyosa na handang gawin ang lahat para sa status at kapangyarihan. Madalas nitong napapansin ang pagkawala ni Rodrigo, ang kanyang pagiging abala na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang nagla-lunch sila sa isang mamahaling restaurant, nagtanong si Celeste, "Rodrigo, napapansin kong marami kang ginagawa lately. Mas abala ka pa yata sa CEO ng sarili mong kumpanya." May ngiti sa kanyang labi, ngunit may matalim na sulyap sa kanyang mga mata. "Marami lang talaga akong inaasikaso sa business, Celeste," sagot ni Rodrigo. Pilit na pinanatiling kalmado ang boses. "Maraming transaksyon na dapat bantayan. Talaga ba? O meron kang mas importanteng inaalagaan?" Ang boses ni Celeste ay bahagyang bumaba, puno ng hinala. Napakunot ang noo ni Rodrigo. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Wala naman," sabi ni Celeste, humigop ng kanyang alak. "Nagtataka lang ako. Madalas kang nawawala ng walang abiso. Hindi ba't dapat ay sanayin mo na ang sarili mo sa pagiging magkasama natin? Malapit na ang kasal, Rodrigo." Ramdam ni Rodrigo ang tensyon sa pagitan nila. Alam niyang may hinala si Celeste, ngunit hindi niya pwedeng magbigay ng anumang impormasyon. Isang araw, pagkatapos ng isang importanteng pulong, nagpasya si Rodrigo na bisitahin ang mga bata. Naisip niyang sorpresahin sila. Habang nagmamaneho siya, napansin niya ang isang itim na kotse na tila sumusunod sa kanya. Hindi niya pinansin, baka nagkataon lang. Ngunit nang iparada niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng apartment ni Valeria, nakita niyang huminto rin ang itim na kotse sa di kalayuan.
Nang bumaba siya at pumasok sa gusali, may anino siyang nakita sa likod ng tinted na bintana ng kotse. Pagpasok niya sa apartment, sinalubong siya ng 3 bata na may malalapad na ngiti. Niyakap niya si Lucas na agad yumakap sa kanya. Ngumiti si Valeria. Isang tunay na ngiti na ngayon lang niya nakita. Sa labas ng gusali, sa loob ng itim na kotse, nakaupo si Celeste. Hawak niya ang kanyang cellphone at nakatuon ang lens nito kay Rodrigo na ngayon ay buong pagmamahal na niyayakap ang isang bata. Kitang-kita niya ang paglabas ni Valeria. Isang simple at ordinaryong babae. Ngunit ang pagtingin ni Rodrigo sa babae ay ibang-iba. At ang mga bata, kamukhang kamukha ni Rodrigo. Nagbalik sa isipan ni Celeste ang matagal nang nakalipas na tsismis tungkol sa isang katulong na biglang nawala sa Mansyon Santibanez ilang taon na ang nakakaraan. Isang katulong na sinasabing may relasyon sa batang Don. Nang makita niya ang mga litrato, unti-unting lumabas ang isang mapanganib na ngiti sa labi ni Celeste. Kaya pala, may itinatago ka sa akin, Don Rodrigo. Bulong niya, ang kanyang mga matay naging matalim. Hindi ito maganda para sa pamilya Santibanez, hindi maganda para sa akin. Nakaupo si Valeria sa balkonahe ng apartment. Pinagmamasdan ng kanyang mga anak na masayang naglalaro sa loob. Sa tulong ni Don Rodrigo, nagkaroon sila ng mas magandang buhay. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kabait si Rodrigo sa kanila. Ang kanyang puso, na matagal ng bato, dahil sa sakit at pangamba, ay unti-unting lumalambot. Nagsimula na siyang magtiwala kay Rodrigo, kahit paano. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito tuwing binibisita ang mga bata. Ang mga ngiti ng kanyang mga anak kapag dumarating si Kuya Rod ay sapat na upang malimutan niya ang kanyang mga takot. Kahit nalihim ang lahat, masaya siya na may kinikilala ang kanyang mga anak na ama. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kusina, may kumatok sa pinto. Inakala niyang si Don Rodrigo yon, kaya binuksan niya nang hindi nag-iisip. Bumungad sa kanya ang isang babae na may matatalim na tingin at napakagandang ayos. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may bit-bit na Hermes na bag. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Valeria na hindi ito ordinaryong tao. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang panganib. Valeria Reyes, tama ba? Ang babae ay nagsalita. Ang boses nito ay matalim at puno ng pagmamataas. Napalunok si Valeria. Sino po kayo? Ako si Celeste de la Vega. Sagot ng babae. Ngumiti ng mapait. Ang fiancé ni Don Rodrigo Santibanez. Napapitlag si Valeria. Celeste de la Vega. Ang pangalang iyon ay paulit-ulit na naririnig niya mula kay Rodrigo, ang babaeng magiging asawa niya. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Wala po akong alam sa pinagsasasabi niyo, pilit niyang sabi. Sinubukang isara ang pinto. Ngunit hinarangan ni Celeste ang pinto ng kanyang kamay. Huwag kang magkunwari, Valeria. Alam ko ang lahat. Biglang itinulak ni Celeste ang pinto at pumasok sa loob. Nang makita niya ang mga bata na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya, lalong lumawak ang kanyang ngiti. Kaya pala, Don Rodrigo, ito pala ang inaalagaan mo, sabi ni Celeste. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Lumabas ka rito. Wala kang karapatan pumasok sa bahay ko. Galit na sigaw ni Valeria. Pilit na pinoprotektahan ang mga anak. Karapatan? Sa tingin mo, sino ang may karapatan dito? Celeste ay tumawa at kinuha ang kanyang cellphone. Ipinakita niya ang mga litrato. Si Rodrigo, na karga-karga si Lucas, si Rodrigo na nakikipaglaro kina Miguel at Isabela, at mga litrato ni Valeria at ng mga bata. Mayroon akong sapat na ebidensya, Valeria. Sapat na para sirain ang pangalan ng pamilya Santibanez. At syempre, ang buhay mo. Nanlamig si Valeria.
Ang kanyang pinakamalaking takot ay nangyari na. Anong gusto mo? Pabulong niyang tanong. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Lumapit si Celeste. Ang mukha ay puno ng paghamak. Simple lang. Lumayo ka kay Rodrigo. Kalimutan mo siya. Iwanan mo ang mga batang ito. Hindi! Sigaw ni Valeria. Hindi ko sila iiwan, mga anak ko sila. Talaga ba? At sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mga tao? Celeste ay naglakad paikot, tila pinagmamasdan ang lahat. Ang isang Santibanyes na may malinis na reputasyon o ang isang katulong na may 3 anak sa labas na nagtatago ng lihim sa loob ng 4 na taon. Huminto si Celeste sa harap ni Valeria. May 2 araw ka para umalis. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang tungkol sa mga anak ni Don Rodrigo, lalo na ang kanyang ina. At sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita ang mga batang ito. Pagkatapos noon, umalis si Celeste. Iniwan si Valeria na nanginginig sa takot, galit at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga anak ay lumapit sa kanya, nagtatanong kung sino ang masamang babae. Niyakap ni Valeria ang kanyang mga anak ng mahigpit. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang kapayapaang naramdaman niya ay naglaho ng parang bula. Naglakad siya papunta sa bintana, tinitigan ang papalubog na araw. Kailangan niyang magdesisyon. Tatakas na naman ba siya? O lalaban na siya para sa mga anak niya? Ngunit paano niya lalabanan ang isang Celeste de la Vega at ang buong pamilya Santibanyes? Hindi mapakali si Rodrigo sa kanyang opisina. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi sumasagot si Valeria sa kanyang mga tawag. Hindi rin niya napuntahan ang mga bata sa loob ng 2 araw dahil sa sunod-sunod na pulong. May masamang kutob siya. Ang pakiramdam na may mangyayaring hindi maganda ay bumabagabag sa kanya. Kailangan niyang makita si Valeria at ang mga bata. Ngunit bago pa siya makakilos, tumunog ang kanyang telepono. Si Celeste. Rodrigo, kumusta? Malambing ang boses nito, ngunit may kakaibang tono na hindi nagustuhan ni Rodrigo. Nasa restaurant ako ngayon. Naisip kong mag-dinner tayo. May importante akong gustong pag-usapan. Napilitan si Rodrigo. Alam niyang hindi ito ordinaryong dinner. Mayroon siyang pakiramdam na may kaugnayan ito sa kanyang masamang kutob. Nang dumating si Rodrigo sa restaurant, nakita niya si Celeste na nakaupo sa isang pribadong mesa. Nakangiti ito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay na matalim at mapanganib. Salamat at dumating ka, sabi ni Celeste. Inabot ang kanyang kamay. Ano ang gusto mong pag-usapan, Celeste? Diretsong tanong ni Rodrigo. Ayaw nang magpatumpik-tumpik pa. Nagpakawala ng isang maliit na tawa si Celeste. Napakaseryoso mo talaga, Rodrigo. Hindi ba pwedeng mag-dinner lang tayo at magkwentuhan? Ngunit alam ni Rodrigo na hindi ito totoo. Ang pamilya Santibanyes ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Madrid. Nagsimula si Celeste. Ang boses nito ay naging seryoso. At ang bawat miyembro nito ay may responsibilidad na pangalagaan ang kanilang reputasyon. Hindi ba, Rodrigo? Tinitigan ni Rodrigo si Celeste. Alam ko ang responsibilidad ko, Celeste. Mabuti kung ganoon, patuloy ni Celeste. Dahil merong mga bagay na maaaring makasira sa reputasyon ng isang pamilya. Mga lihim, mga bunga ng nakaraan, mga bagay na hindi dapat malaman ng publiko, lalo na kung ang isang Santibanyes ang kasangkot. Nanlamig si Rodrigo. Alam na niya. Alam na ni Celeste. Ano ang gusto mong sabihin, Celeste? Pilit niyang pinanatiling kalmado ang boses, ngunit ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Tumingin si Celeste ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto kong magpakasal tayo sa lalong madaling panahon, Rodrigo. Ang mga detalye ng kasal ay kailangang matapos sa susunod na linggo. At pagkatapos noon, kailangan mong linisin ang anumang dumi sa iyong nakaraan. Linisin? Oo. Linisin, diin ni Celeste. Ang ibig kong sabihin, putulin mo ang anumang koneksyon sa mga bagay na maaaring makasira
sa ating hinaharap, sa hinaharap ng ating pamilya. At kung hindi ko gagawin ang sinasabi mo? Tanong ni Rodrigo, ang kanyang kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ngumiti si Celeste, isang ngiting punong-puno ng pagtatagumpay. Kung hindi Rodrigo, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang lahat. Ang tungkol sa 3 anak mo. Ang tungkol sa katulong na pinaglipasan mo ng isang gabi. At alam mo naman kung gaano kahigpit ang iyong ina pagdating sa mga bagay na ganoon. Ano kaya ang gagawin niya kung malalaman niyang mayroon siyang mga apo na produkto ng isang iskandalo? Napuno ng galit si Rodrigo. Tinatakot mo ba ako, Celeste? Hindi ko naman sinasadya, sagot ni Celeste. Nagkibit balikat. Pero kailangan mong malaman ang mga posibleng mangyari. Pumili ka, Rodrigo. Ako at ang malinis na reputasyon ng pamilya Santibanez o ang nakaraan mo nasisira sa lahat ng itinayo ng iyong pamilya. Naramdaman ni Rodrigo ang bigat ng desisyon. Si Valeria at ang mga bata, ang kanyang pamilya, ang kanyang kinabukasan. Napakasikip ng kanyang dibdib. Pilit niyang hinanap ang salita, ngunit walang lumabas. Kailangan mong pumili, Rodrigo. Muling diin ni Celeste. Ang kanyang ngiti ay naging matamis na parang lason. Ako o ang nakaraan mo? Naiwan si Rodrigo na nakaupo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nakulong siya sa pagitan ng dalawang mundo. At ngayon, kailangan niyang pumili sa panganib na mawala ang lahat. 2 araw na ang lumipas mula nang harapin siya ni Celeste de la Vega. 2 araw na puro takot at pangamba ang naramdaman ni Valeria. 2 araw na hindi siya makakain at halos hindi makatulog. Iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Ang bawat sulyap sa kanyang mga anak ay nagpapaalala sa kanya ng banta ni Celeste. Iwanan mo ang mga batang ito. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hinding-hindi niya magagawa iyon. Ang mga bata ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Hindi niya kayang iwanan sila, kahit pa para sa kapakanan ng kanilang kaligtasan. Ngunit paano niya lalabanan ang isang Santibanez at ang fiancé nito na tila walang inuurungan? Siya, isang simpleng katulong na walang pamilya at walang kayamanan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang 3 bata, naupo si Valeria sa kanyang lamesa. Kinuha niya ang isang lumang notebook at isang panulat. Nagsimula siyang magsulat. Isinulat niya ang lahat. Ang gabi kasama si Rodrigo, ang kanyang paghihirap sa Pilipinas, ang paglaki ng kanyang mga anak, at ang banta ni Celeste. Bawat salita ay isang patak ng luha, ngunit kasama rin noon ang isang butil ng katatagan. Hindi ko na kailangan ang proteksyon mo, Don Rodrigo. Bulong niya sa sarili. Kung may mangyari sa mga anak ko, ako mismo ang lalaban. Kinabukasan, sa halip na umalis at magtago, nagdesisyon si Valeria na lumaban. Kinuha niya ang kanyang kaunting ipon at naglakas loob na magtanong-tanong tungkol sa isang abogado. Natagpuan niya si Attorney Elena Reyes, isang abogadong kilala sa pagtatanggol sa mga kababaihan at ina. Sa opisina ni Attorney Reyes, isinalaysay ni Valeria ang kanyang buong kwento, ang kanyang pagmamahal sa mga anak at ang kanyang takot. Pinakinggan siya ni Attorney Reyes ng mabuti. Valeria, may karapatan ka sa mga anak mo at may responsibilidad si Don Rodrigo bilang ama. Pero abogado, sino po ang paniniwalaan nila? Mayaman po sila. Walang-wala po ako. Puno ng pangamba ang boses ni Valeria. Hindi sa kayamanan nakasalalay ang hustisya, Valeria. Sagot ni Attorney Reyes, ngumiti ng nakapagpapalakas ng loob. Sa batas, ang kapakanan ng mga bata ang priority. Kung si Don Rodrigo ang ama, may karapatan silang makilala at suportahan na niya. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Valeria. Si Rodrigo. Ilang beses na siyang tinawagan nito,
Ngunit hindi niya sinasagot. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang lumakas. Nang gabing iyon, nag-alinlangan si Rodrigo na bisitahin si Valeria at ang mga bata. Naramdaman niya ang malamig na pakikitungo ni Valeria sa kanya. Sa kabila ng pagmamahalan niya sa mga anak, alam niya na hindi pa niya lubos na nabibigyan ng tiwala si Valeria. At sino ang masisisi? Maya-maya, may naramdaman siyang kakaiba sa isang sa triplets. Si Isabela ang pinakamahinahon sa kanila ay tila nilalagnat. Nagulantang si Valeria. Mabilis niyang kinuha ang lagnat at nagulat siya sa taas ng temperatura. "Mama, masakit po ang ulo ko," pabulong na sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlalata. Niyakap ni Valeria ang anak. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nagmadali siyang tawagan si Rodrigo, ngunit walang sumasagot. Desperado, kinuha niya ang kanyang bag at nagmadaling lumabas. Dala-dala si Isabela. Sa kalagitnaan ng gabi, sa emergency room ng isang ospital, naroon si Valeria. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Nagdarasal siya. Humihingi ng lakas. Maya-maya, dumating si Rodrigo, hingal na hingal. "Valeria, kumusta si Isabela?" Tiningnan siya ni Valeria nang walang emosyon. "Ngayon ka lang dumating, Don Rodrigo? Kanina pa namin kayo kailangan." Naramdaman ni Rodrigo ang kirot sa mga salita ni Valeria. Alam niyang may punto ito. "Sorry, Valeria, hindi ko alam. Hindi ko na kailangan ang protection mo, Don Rodrigo," matatag na sabi ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at sakit. "Kung may mangyari sa mga anak ko, ako mismo ang lalaban." Hindi na naghintay si Valeria ng sagot mula kay Rodrigo. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang anak. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang kanyang sariling lakas. Ang puso ng isang ina ay hindi kailanman susuko. Naiwan si Rodrigo sa ospital, tulala sa mga salita ni Valeria. Ang galit nito, ang pagkadismaya, ang kawalan ng pagtitiwala. Lahat ay tumagos sa kanya. Alam niyang may karapatan si Valeria sa lahat ng iyon. Siya ang dahilan ng kanilang paghihirap. Umupo siya sa bench sa labas ng emergency room, napapikit. Ang imahe ni Isabela na mahina at may sakit ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pagkukulang. Isa siyang ama na hindi kayang protektahan ang sariling anak. Kinabukasan, habang nasa opisina, abala sa paghahanap ng solusyon sa problema niya kay Celeste, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang sekretarya, si Miss Garcia, ang tumatawag. "Don Rodrigo, kailangan niyo pong makita ito. May lumabas pong balita." Ang boses ni Miss Garcia ay nanginginig sa takot. Mabilis na binuksan ni Rodrigo ang kanyang laptop. Ang lumabas sa screen ay isang headline na parang kidlat na tumama sa kanya. "Mga lihim na anak ni Santibanez, nabunyag, katulong, buntis sa Don." Kasama ng headline ang mga litrato niya, kasama ang mga bata, at isang malaking larawan ni Valeria. Napakagat ng labi si Rodrigo. Si Celeste, ginawa na nito ang banta. Bago pa siya makakilos, tumunog muli ang telepono. Si Doña Isabela. Ang kanyang puso ay kumalabog. Alam niyang ito na ang katapusan. Rodrigo Alejandro Santibanez. Ang boses ng kanyang ina ay matalim, puno ng galit at pagkadismaya. "Ano ang ibabalita sa akin ng aking mga kaibigan na meron kang mga anak sa isang katulong, isang disgrace, isang kahihiyan sa ating pangalan?" "Mama, ipapaliwanag ko po," pilit ni Rodrigo. "Wala nang ipapaliwanag ako, Rodrigo. Bumalik ka rito ngayon din. Haharapin mo ako at lilinawin mo ang gusot na ito." Sumabog sa galit si Doña Isabela. Ang kanyang tinig ay halos maiyak. Mabilis na nagmaneho si Rodrigo pabalik sa mansyon. Pagdating niya na nakita niya si Doña Isabela na nakaupo sa sala, hawak ang dyaryo. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit. Si Celeste ay naroroon din, nakangiti ng palihim.
tila nagtatago ng pananagumpay. Mama, hindi po ganyan ang nangyari. Pilit ni Rodrigo. Nangyari iyon 4 na taon na ang nakakaraan. At nag-iisa lang si Valeria. Hindi niya alam ang gagawin. At ikaw? Ano ang ginawa mo, Rodrigo? Hinayaan mo lang siyang magtago ng 3 anak mo? Anak sa isang katulong? Ang mga mata ni Doña Isabela ay nagliliyab. Hindi ko matatanggap ito. Hindi ito Santibanyes. Kailangan mong kalimutan ang babaeng yan at ang mga anak niya. Kailangan mong magpakasal kay Celeste. Ito lang ang paraan para malinis ang ating pangalan. Mama, hindi ko sila pwedeng talikuran. Mga anak ko sila. Sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kung ganoon, kalimutan mo na rin ang pamilya Santibanyes. Banyes, Rodrigo, matigas na sabi ni Doña Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Kung pipiliin mo ang kahihiyan na yan, wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang telepono ni Rodrigo. Si Valeria. Don Rodrigo. Ang boses ni Valeria ay nanginginig. Ang mga reporter, nasa labas sila ng apartment ko. Kinukuhanan nila kami ng litrato. Natatakot ang mga bata. Nanlamig si Rodrigo. Hindi lang siya ang nasisira, pati si Valeria at ang mga bata. Mabilis siyang tumakbo palabas ng mansyon, sumakay sa kanyang sasakyan, at nagmaneho papunta sa apartment ni Valeria. Pagdating niya, nakita niya ang isang kumpol ng mga reporter at photographers na nakapaligid sa gusali. Nakita niya si Valeria, hawak ang mga bata. Pilit na pinoprotektahan sila mula sa mga flash ng kamera at mga tanong. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ni Valeria. Ang sakit, ang pagkadismaya. Naroon din si Celeste, nakatayo sa di kalayuan, nakangiti ng may pagtatagumpay. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Naramdaman ni Rodrigo ang galit na bumalot sa kanya. Kay Celeste, sa kanyang ina, at sa kanyang sarili. Wala siyang nagawa, kundi tingnan ang pagkawasak ng kanyang buhay at ang buhay ng mga taong mahalaga sa kanya. Rodrigo, kailangan mong pumili. Ngayon, ang tinig ni Doña Isabela ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pamilya Santibanyes o ang babaeng yan at ang mga anak niya. Napatingin si Rodrigo kay Valeria na ngayon ay halos umiiyak na habang yakap ang mga bata. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang pumili at ang pagpili na yon ay magbabago sa lahat. Nakatayo si Rodrigo sa gitna ng kaguluhan. Ang mga mata ay nakapako kay Valeria at sa kanyang mga anak. Nakita niya ang takot sa mukha ni Valeria, ang pagkalito sa mga mata ng kanyang mga anak, ang larawan ng kanyang pamilya na pinagpipiestahan ng media ay sumira sa lahat ng pader sa kanyang puso. Tama na. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya papayag na apihin ang kanyang mga anak. Naglakad siya papalapit kay Valeria. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Hinarangan niya ang mga reporter. Umalis kayo. Iwanan niyo sila. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Ngunit hindi siya pinansin ng mga reporter. Patuloy silang nagtatanong. Patuloy na kumukuha ng litrato. Niyakap ni Rodrigo si Valeria at ang mga bata. Huwag kayong matakot, bulong niya sa kanila. Kasama niyo ako. Pagkatapos noon, hinarap niya ang mga reporter. Ako si Don Rodrigo Santibanyes at ang mga batang ito ay aking mga anak at si Valeria Reyes ang ina nila. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng paninindigan. Wala akong ikahihiya. May karapatan silang makilala bilang Santibanyes at poprotektahan ko sila sa lahat ng maninira sa kanila. Ang kanyang pagtatapat ay parang bomba na sumabog sa harap ng media. Nagulat ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay lalong dumami. Pagkatapos noon, isinakay ni Rodrigo si Valeria at ang mga bata sa kanyang sasakyan at nagmaneho sila papalayo sa kaguluhan. Pagbalik niya sa mansyon, naroon si Doña Isabela, nakaupo sa sala, naghihintay.
Kasama niya si Celeste na ngayon ay namumutla na. Mama, sabi ni Rodrigo, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pagod. Nagpasya na ako. At ano ang desisyon mo, Rodrigo? Tanong ni Doña Isabela, ang kanyang tinig ay malamig. Pinaninindigan ko po si Valeria at ang mga anak ko. Sila po ang pamilya ko. Sagot ni Rodrigo, diretsong nakatingin sa kanyang ina. Hindi ko na sila itatago at hindi ko na rin itatago ang katotohanan. Kung ganoon, wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Sumigaw si Doña Isabela. Hindi ko matatanggap ang kahihiyan na ito. Hindi ka Santibanyes. Kung ang pagiging Santibanyes ay nangangahulugang tatalikuran ko ang sarili kong dugo at laman, kung ganoon, ayaw ko nang maging Santibanyes. Matatag na sagot ni Rodrigo. Mas pipiliin kong maging ama ng mga anak ko kaysa maging anak ninyo na sunod-sunuran sa inyong mga pamantayan. Napatingin si Rodrigo kay Celeste. At ikaw, Celeste, tapos na tayo. Hindi matutuloy ang kasal. Hindi ko pwedeng pakasalan ang isang babaeng gagamitin ng pamilya ko para sa sarili niyang ambisyon. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Rodrigo, anong pinagsasasabi mo? Sapat na, Celeste. Alam ko ang lahat ng ginawa mo at hindi ko hahayaan na saktan mo pa ang pamilya ko. Mariing sabi ni Rodrigo. Pagkatapos noon umalis si Rodrigo, iniwan ang kanyang ina na tulala at si Celeste na puno ng galit. Nagmaneho si Rodrigo papunta sa isang tahimik na lugar sa labas ng Madrid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Valeria. Valeria, kumusta kayo? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nasa isang hotel kami, Don Rodrigo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Sagot ni Valeria, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Valeria, sorry sa lahat ng nangyari, sabi ni Rodrigo, puno ng pagsisisi. Hindi ko alam na mangyayari ito, pero pangako, poprotektahan ko kayo at lalaban tayo. Hindi ko nahahayaan na may manakit sa inyo. Naramdaman ni Valeria ang sinseridad sa boses ni Rodrigo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Pero, paano po tayo lalaban, Don Rodrigo? Hindi ko alam, pero gagawa ako ng paraan, sagot ni Rodrigo. Para sa mga anak natin at para sa atin. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Rodrigo ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang muka ay puno ng pagod, ngunit merong isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng determinasyon. Alam niya na ito ang simula ng isang mahabang laban. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kaguluhan. Ang kwento ni Don Rodrigo at Valeria ay lumabas sa lahat ng pahayagan at news channel. Hinati ang opinyon ng publiko. Ang ilan ay sumuporta sa kanila, habang ang iba ay mariing kinondena. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, isang bagay ang nanatili. Ang paninindigan ni Rodrigo. Pinagsamahan ni Rodrigo at Valeria ang pagharap sa media, sa mga abogado, at sa galit ni Doña Isabela. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang tiwala ni Valeria kay Rodrigo. Nakita niya ang isang Rodrigo na handang isakripisyo ang lahat para sa kanila. Habang nagaganap ang lahat ng ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa hotel, biglang nanghina si Isabela. Nanginig ang kanyang buong katawan at nahihirapan siyang huminga. Isabela! Anak, anong nangyayari sa'yo? Nataranta si Valeria, niyakap ang anak. Si Rodrigo, na naroon din, ay mabilis na lumapit. Valeria, kailangan nating dalhin siya sa ospital. Nagmadali silang dinala si Isabela sa pinakamalapit na ospital. Ang mga doktor ay agad na sumuri sa bata. Ang paghihintay ay puno ng kaba at pangamba. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso. Mayroon pong bihirang sakit si Isabela. Kailangan niya ng agarang operasyon. Paliwanag ng doktor.
Ang problema po ay kailangan niya ng isang specific na uri ng dugo na napakabihira. Malaki ang tsansa na ang dugo ng isang direktang miyembro ng pamilya Santibanez ang tugma. Parang gumuho ang mundo ni Valeria. Bihirang sakit, bihirang dugo. Gagawin ko ang lahat, doktor. Mabilis na sabi ni Rodrigo. Kukuha ako ng dugo. Kung kailangan, ako ang magdodonate. Ngunit nagbabala ang doktor na kailangan nilang maging handa para sa anumang mangyari. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nakarating ang balita kay Doña Isabela. Sa mansyon, galit pa rin siya kay Rodrigo. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa apo niya, isang kakaibang emosyon ang bumalot sa kanya. Sakit. Operasyon? Ano ang sinasabi mo? Tanong niya sa kanyang personal na assistant. Si Isabela Santibanez po, Doña Isabela. Ang isa sa mga triplets. Kailangan daw po ng dugo. Isabela Santibanez. Ang pangalang yon ay nagpakirot sa puso ni Doña Isabela. Sa kabila ng lahat ng kanyang galit, sila ay mga apo niya, ang kanyang dugo. Nagmadali si Doña Isabela papunta sa ospital. Pagdating niya, nakita niya si Rodrigo at Valeria na nakaupo sa labas ng operating room. Ang kanilang mga muka ay puno ng pangamba. Hinarap niya si Rodrigo. Ano ang nangyari sa apo ko? Ang kanyang tinig ay may halong galit at pag-aalala. Mama, kailangan niya ng dugo. Pabulong na sabi ni Rodrigo. Nasa panganib siya. Lumapit si Doña Isabela sa operating room. Nakita niya ang maliit na katawan ni Isabela sa operating table. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat ng kanyang pagmamataas at galit. Naalala niya ang kanyang kapatid na namatay sa isang bihirang sakit. Noong bata pa ito, naalala niya ang sakit ng pagkawala. Ang kanyang apo, ang kanyang dugo. Hindi niya pwedeng talikuran ito. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi, ang kanyang pagiging mapagmataas, ang kanyang pagtanggi, natanggapin si Valeria at ang mga bata ay naglagay sa kanyang apo sa panganib. Siya ang dugo mo, Isabela. Ang tinig ni Rodrigo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mo maaring talikuran ang sarili mong apo. Napaupo si Doña Isabela sa isang upuan. Nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ang bato niyang puso ay tila nabasag. Tumingin siya kay Valeria na ngayon ay tahimik na umiiyak. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagmamahal, ang pag-asa. Nakatingin si Doña Isabela sa salamin ng operating room, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang maliit na katawan ni Isabela ay nakahiga sa mesa, binabantayan ng mga doktor. Ang bawat beep ng monitor ay tila saksak sa kanyang puso. Ang pagmamalaki at pagmamataas na matagal nang bumalot sa kanya ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng matinding pagsisisi. Hindi ko dapat ito hinayaan. Bulong niya sa sarili. Ang alaala ng kanyang kapatid na namatay sa isang bihirang sakit noong bata pa ay nagbalik. Ang sakit ng pagkawala, ang panghihinayang na hindi niya nagawang mahalin at protektahan ang kapatid niya. Ngayon, ang kanyang apo, ang kanyang dugo, ay nasa kaparehong sitwasyon. At siya, dahil sa kanyang pagiging mapagmataas, ay halos hindi ito matanggap. Nilingon niya si Rodrigo na nakatayo sa tabi ni Valeria, hawak ang kamay nito. Nakita niya ang pagmamahal sa kanilang mga mata, ang pag-aalala. Sila, na matagal niyang tinangkaang paghiwalayin, ay pinagbuklod ng sakit at pag-asa. Dahil sa kanya, sila ay nagdusa. Dahil sa kanya, halos mawala ang kanyang apo. Pinahid ni Doña Isabela ang kanyang luha. Hindi na siya pwedeng maging bulag. Ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig, at ang pag-ibig ay mas matindi kaysa sa anumang yaman o titulo. Lumabas ang doktor mula sa operating room. Matagumpay po ang operasyon, sabi nito. Ngumiti. Naibigay na po ang dugo. Magigising din po siya sa ilang oras. Napaluha si Doña Isabela sa tuwa. Niyakap niya si Rodrigo, ang kanyang anak, na matagal na niyang pinipigilan na mahalin. Salamat sa Diyos, anak.
sabi niya, puno ng pasasalamat. Salamat sa Diyos. Pagkatapos, nilapitan niya si Valeria. Ang dating mapagmataas at matalim na tingin ay napalitan ng isang mapagmahal at nagsisising ekspresyon. Valeria, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Nagulat si Valeria. Hindi niya inasahan ang pagbabago sa dating matapang na Santibanyes, ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Doña Isabela, please Valeria, tawagin mo akong mama. Sabi ni Doña Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat kayo hinusgahan. Ang mahalaga ay ang dugo, ang pamilya, at kayo ang pamilya ko. Niyakap ni Doña Isabela si Valeria at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Valeria ang init ng pagmamahal mula sa taong matagal niyang kinatatakutan. Yumakap din si Valeria, ang kanyang puso ay gumaan. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Isabela. Nakita niya si Rodrigo, Valeria at Doña Isabela na nakangiti sa kanya. Isang maliwanag na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Mama, Papa, Lola, pabulong na sabi niya. Ngumiti si Doña Isabela. Oo, Apo, narito si Lola. Ang kwento ng paggaling ni Isabela at ang pagbabago ni Doña Isabela ay mabilis na kumalat. Sa halip na kahihiyan, ang pamilya Santibanyes ay naging simbolo ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagkakaisa. Ang mga dating kritiko ay nagsimulang sumuporta. Ang media na dating nagpipiesta sa kanilang iskandalo ay ngayon ay nagpapahayag ng kanilang paghanga sa pagbabago ng pamilya. Isang gabi, habang naglalakad sa hardin ng mansyon, nagsalita si Rodrigo kay Valeria. Valeria, sa lahat ng nangyari, nakita ko kung gaano ka katatag, kung gaano mo kamahal ang mga anak natin, at kung gaano ko kayo kamahal. Tiningnan siya ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Don Rodrigo? Rodrigo na lang, ngiti ni Rodrigo. Kaya mo ba akong tanggapin, Valeria? Bilang asawa mo, bilang ama ng mga anak natin, bilang bahagi ng buhay niyo habang buhay. Napaluha si Valeria. Oo, Rodrigo, oo. Niyakap sila ni Doña Isabela. Isang pamilya tayo. Sa wakas, isang tunay na pamilya. Lumipas ang ilang buwan. Ganap nang gumaling si Isabela. Mas masigla at malikot pa kaysa dati. Ang mga tawanan ng tatlong bata ay araw-araw na narinig sa malaking mansyon ng mga Santibanyes na dating tahimik at punong-puno ng matinding pagpipigil. Ngayon, ang mansyon ay buhay, puno ng pagmamahal at saya. Si Doña Isabela, ang dating matigas at mapagmataas na matriarch, ay naging isang mapagmahal na lola. Madalas siyang makitang nagbabasa ng kwento sa tatlong apo o nagtuturo sa kanila ng tamang asal, ngunit laging may ngiti at lambing sa kanyang boses. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng paghatol, ay puno na ngayon ng pagmamahal at pagtanggap. Mama, pwede po bang maglaro kami sa hardin? Tanong ni Lucas, ang bunso sa triplets. Sige, apo, sagot ni Doña Isabela. Pero huwag kayong lalayo, ha? At mag-iingat kayo. Tiningnan ni Valeria ang eksenang yon. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Mula sa pagiging isang katulong na puno ng takot, siya ngayon ay bahagi na ng pamilya Santibanyes, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamahal at dugo. Si Rodrigo, ang Rodrigo na dating mahiyain at takot sa kanyang ina, ngayon ay isang matatag na asawa at ama. Ang kanyang pagmamahal ay malakas at ang kanyang paninindigan ay hindi na kayang galawin ng sinuman. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, hinawakan ni Rodrigo ang kamay ni Valeria. Valeria, tanda mo pa ba ang gabing iyon? Tanong niya. Ang kanyang mga mata
ay puno ng alaala. Ngumiti si Valeria. Paano ko makakalimutan, Rodrigo? Ang gabing nagpabago sa lahat. Oo, sabi ni Rodrigo. Ang gabing halos sirain tayo. Pero tingnan mo tayo ngayon. Niyakap ni Rodrigo si Valeria. Salamat, Valeria. Salamat sa lahat. Sa pagiging matatag mo, sa pagmamahal mo sa mga anak natin, at sa pagbibigay mo sa akin ng isang tunay na pamilya. Hindi ako magiging ganito kung wala ka, Rodrigo, sagot ni Valeria. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Isang simpleng seremonya ang naganap sa simbahan na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at pamilya. Hindi ito bongga, ngunit puno ng pagmamahal at sinseridad. Sa harap ng altar, nangako sila sa isa't isa ng walang hanggang pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, bumalik sila sa mansyon. Isang simpleng salo-salo ang inihanda. Ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan habang sina Rodrigo at Valeria ay nakaupo sa tabi ni Doña Isabela. Hawak ang kanilang mga kamay. Masaya ako para sa inyo, mga anak, sabi ni Doña Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang totoo kong pamilya, ang dugo ko, ang aking mga apo. Nagkatinginan sina Rodrigo at Valeria, puno ng pagmamahal. Natapos na ang kanilang pagsubok. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay nawala na. Ang natitira ay pag-asa, pagmamahal, at ang pundasyon ng isang bagong pamilya. Hindi na mahalaga ang kayamanan o ang status ng pamilya. Ang mahalaga ay ang puso, ang pagmamahal, at ang pagkakaisa ng isang pamilya na pinagbuklod ng dugo at pag-ibig na handang harapin ang anumang hamon. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang happily ever after, hindi sa palasyo, kundi sa bisig ng bawat isa, sa puso ng isang pamilyang buo na pinagbuklod ng tunay na pag-ibig at walang hanggang pag-asa.